Ang maganda nito, ang karugtong po noon ay ito. Ayan, pang ano eh, no? So, bali, nung last week po, bali, meron silang, nagkaroon sila ng time na 8 o'clock na nakita niya isang kasamahan niya na umiiyak. So, matagal na daw yun na lagi siya, kumbaga meron siyang depression. So, ang nangyari, nung nakita niya gano'n yung kanyang kasamahan, ginawa niya, sabi niya, mag-pray tayo. So, nung nag-pray sila, yun ang pagkakataon din na napatanggap niya yung tatlo. Praise God. Na sila yung tumanggap sa Panginoon. At nung pinag-pray niya yung kanyang co-worker, after nun, bumalik sa kanya, umuwi, tapos after nun sinabi na, nakakatulog na siya. Dahil pinagaling siya ng Panginoon sa depression. Kita natin how God works in the life of those people. At makikita natin na ginagamit tayo ng Panginoon na makita yung glory ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So, praise God. So, itutuloy ko po yung ating teaching. Last week po is about the Word and the Holy Spirit. So, alam po natin ano po yung Word. Word is Jesus. Ang Bible po ay tukol po kay Kristo. We emphasize that we cannot separate Jesus and the Holy Spirit. The Holy Spirit speaks about Jesus and Jesus to the Father. One God and three persons, God the Father, Son, and the Holy Spirit. In 2 Corinthians 13:14, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So, last week, sabi po natin, anong ibig sabihin ng fellowship? In Greek is koinonia. It is communion, the Holy Spirit. So, anong ibig sabihin nun? Sharing together, exchange of thoughts, partnership, intimacy. Ano po ba yung intimacy? Ang pinakamagandang halimbawa dito ay tungkol sa isang mag-asawa na kapag you are intimate to each other, alam mo kung ano yung nararamdaman niya. When you communicate, kapag kayo nag-uusap ang mag-asawa, lalo mo siya nakikilala. Lalo mo nalalaman kung ano yung nasa isip niya. Lalo mo naiintindihan kung ano yung nararamdaman niya. At yun po yung ine-example sa pagiging close natin sa Holy Spirit. Holy Spirit is the most neglected person in the Trinity. Holy Spirit is a person. He has a will. Di ba? Alam, ang Holy Spirit is a person. Hindi po siya it. Kasi di ba, maraming instance na sinasabi, it. Ang ano po nun, ang banal na spirito ay isang person. He has a will and the ability to exercise it, performs the action of a person, intellect and emotions. Ibig sabihin, meron po siyang emotions. Kung kaya, sinasabi nga po sa Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Ibig sabihin po, there are times na pwede po natin i-grieve ang Holy Spirit. Ano pong example nito? There are times na kinakausap ka ng banal na Spirito, pero ikaw nagmamatigas. Gusto mo yung will mo, gusto mo kung ano yung gusto mong gawin, ginagawa yon, at ang nangyayari, ang Holy Spirit po ay nabibili. Ibig sabihin, nalulungkot siya dahil hindi ka nakikinig. So, at ganung instance, ang nangyayari, hindi na siya nagsasalita. Hindi ka na niya nagagabayan dahil ikaw ay lumalayo. At yun po yung time na nagiging dry ka. Yung even yung worship, papansin mo, na parang nag-dry, parang hindi ka na makapag-worship kasi nadadala ka in the natural. Na hindi doon na, sorry. So, yun po. So, ano nangyayari? Nadadry ka. Sabi nga po, ang kaaway, gustong-gusto yung dry place. Kasi the oil is the Holy Spirit.
Di ba yung sa isang machine, kapag po yung walang oil, dry, nasisira yung machine, nagkakaskasan. Ang nangyayari, nasisira yung makina. So, kumbaga, ang banal na spirito, di ba, it symbolizes oil. It gives you, kumbaga, for you to function well, para ikaw ay magkaroon ng peace, magkaroon ka ng leading when you become sensitive to the Holy Spirit. Nagkakaroon ka ng langis. Kumbaga, joy. River, di ba? Meron pa nga dito na rivers of flowing water when you become sensitive to the leading of the Holy Spirit. Kaya natin sinasabi, ang Holy Spirit is a person. It is like, sabi nga nung hindi po siya dove. Di ba? Ang usual na picture is a dove. But sabi nga doon, it looks like a dove. Pero hindi po siya dove lang as in ibon, gano'n. Hindi. He is a person. So, ang sabi pa nga Holy Spirit, sabi pa nga, di ba, sinimbolize din ang Holy Spirit like a fire. Di ba? So, ibig sabihin, symbolism yun, but the Holy Spirit is a person. Okay? So, hindi natin ito masyado na, ang Holy Spirit ay hindi masyado tinuturo because alam natin there is mystery. Hindi pa rin natin masyado maintindihan the Trinity. Pero all we know is ito ang turo ng Panginoong Jesucristo sa atin. In John 16:7, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. So yun ay sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga disciples, na kung ako ay aalis, ito ay magiging ito ay magiging advantage sa iyo. Ano ba yung advantage? In other translation, sa mga Bible, sa NIV, sa King James, ang iba ay sinasabing good, benefit, sa Tagalog, makakabuti, makakaigi, at makakakinabang sa iyo. Kung ako, sabi ng Panginoong Jesucristo, ay aalis para ang banal na spirito ay mapapunta sa iyo. Amen? So, the helper, sabi dito, if I do not go away, the helper will not come to you, sabi niya ganyan. Kaya, ito ay makakabuti kung ako ay aalis. At but if I go, I will send him to you. Sino po ba yung helper na tinatawag dito? The Holy Spirit. And, John 14:26, but the helper comes, whom I send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of me. So, alam po natin, sino yung helper na tinatawag ng Panginoong Jesucristo, no? Na siya ang banal na spirito. Sinasabi rin na ang banal na spirito ay isa nating teacher, comforter, advocate. Okay. So, yan ang banal na spirito. So, the Holy Spirit will not speak about Himself. Hindi niya ituturo tungkol sa Kanya. Kung hindi, He will speak about Jesus. So, tinuturo ng banal na spirito kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. So, where is Jesus? In Mark 16:19, dito pala, bago ko ito iwanan. Ito muna, where is Jesus? In Mark 16:19, after the Lord Jesus has spoken to them, He was taken up into heaven. He sat at the right hand of God. He sat because umupo siya dahil, bakit? Napapagod ba siya? Hindi. Okay. Because He finished the work. Tapos na. Kumbaga, victorious na. Napagpanalunan ko na lahat ng problema ninyo, lahat ng kasalanan, natalo na. At ngayon, He is seated at the right hand of the Father. Amen? So, ito po,
Okay. So, nung meron po ako dyan idadagdag mamaya. Ano nyo yan mamaya? Alalahanin ninyo yan. Sinabi ko kanina na yung John 16:7, huwag nyo kakalimutan yun, yung sinabi ko kanina, diba? I tell you the truth, it is your advantage na for I will not go away, the helper will not come to you, but if I go, I will send him to you. So, nung yan ay aking pong minameditate, the Holy Spirit, tinuruan po kung binigyan ako ng revelation about this. So, 3 o'clock ng madaling araw, hindi po ako talaga makatulog. Dahil gandang-ganda ako doon sa sinabi niya, na talagang excited na akong sabihin sa inyo kung ano yung ibig sabihin nito. So, hawakan niyo yan, mamaya itutuloy ko yan. Sasabihin natin yung kaya makinig kayo ha, walang matutulog. So, yung po yun. So, talagang sobrang excitement ko na hindi na ako nakatulog na hanggang umaga. Yung talagang, kasi talagang, ang nasabi ko lang, thank you Lord for that revelation. Na ngayon ko lang siya naintindihan. Ngayon pala yun. Kumbaga sa napakaganda ng revelation na yung mamaya, sasabihin ko. So, kaya next week, mamaya sasabihin ko po yan sa inyo. So, balik tayo doon. So, where is the Holy Ghost? The Holy Spirit is in us. When we receive Jesus as our personal Savior, the Holy Spirit is in us. In our spirit, He is residing in our spirit. Anong verse yan? In 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Kayo ang templo ng Panginoong ng banal na Espiritu at nananahan siya sa inyo, sa atin. Nananahan siya sa atin. Amen? Kasama ko. Praise God. So, kaya lang, we do not recognize His presence or we do not fellowship with Him. That is why we don't hear or know Him. Kumbaga, nandyan siya, kasama mo lagi. Kaya lang, alam natin, when we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, the Holy Spirit is in us. Sabi nga dito, we are the temple of the living God. Kaya lang, hindi natin siya naririnig dahil hindi tayo nagiging sensitive sa kanyang leading. Okay? So, katulad din po ng mag-asawa, subukan mo kayang hindi kayo mag-usap ng isang buwan. Kaya isang linggo lang. Isang araw na nga lang mapapansin mo parang nagkakaroon ng gap. Yung para ba, hindi, yung kunting pagkakakali lang nakapalaki. Di ba? Yung kunyari hindi lang kalutong ng gusto niya, nagagalit na. Kasi nawawala ng communication Nawawala yung fellowship. Di ba? Kung kaya't napaka-importante sa mag-asawa na magkaroon ng time na kayo lang dalawa. Na kayo yung mag-usap, ganyan. Hindi lang pag nag-usap kayo, puro problema lang. Hindi. Dapat naman, pag-uusapan ninyo about the Lord, about yung blessing ng Panginoon, yung pagmamahal mo sa isa't isa. Iniisip ko, iba, corny na yun corny, di ba? Pero hindi. Yun yung nagpapatibay din sa pag-asawa. Ewan ko lang, ba't ko sinasabi yan? Siguro pero pinapatamaan, So, praise God. So, yun po yun. So, nagiging sweet kayo. The more you have fellowship, the more nagiging sweet kayo, nagkakaintindihan. Kapag kilala mo siya, maigi, kahit nasa malayo siyang lugar. For example, kunyari, isang auditorium niya. Tapos, narinig mo yung may nagsalita na o kaya tumawa o kaya tumubo. Alam mo, asawa mo yun, nandun na pala si andun nasa kabilang side. Yun. Kasi kilala mo na siya. And when you have that fellowship with the Holy Spirit, nagiging sensitive ka na. Hindi na it takes 1 hour before mo marinig, Lord, sige na, kausapin mo ako, di ba? Kasi hindi nagkakaroon ng relationship. And sabi nga, kapag may fellowship ka, isang upo mo lang, kinakausap ka na. Nagiging sensitive ka na sa boses niya. Alam mo, kung
ang banal na Espiritu ang kumakausap sa'yo o yung sarili mo lang. Di ba kung minsan may gano'n, ano kaya yun? Leading kaya yun ng Holy Spirit o ako lang may gusto? Di ba lagi natin tanong yan? O hindi kayo sumasagot. Ako lang. Di ba, no? Di ba laging gano'n tanong? Sana kung alam ko lang talaga kung talagang leading ba yun ng banal na Espiritu o ako lang. Madali distinguish mo na yung dalawa. Okay? Next. So, habang nagme-meditate po kay 2 Corinthians 13:14. So, hindi pa po ako talaga makaalis dito. Last week, ito rin ang ating verse, di ba? Kung maaalala ninyo. Di ba? Amen? So, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So, alam natin, the grace of the Lord is Jesus Christ, the love of the Father, so, at the fellowship of the Holy Spirit. The Trinity. Okay? So, naalala niyo po ba yung Ephesians 1:13-14? Ito madalas ko itong laging sinasabi. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Ano po ba to? Di ba, lagi natin itong verse na to, na kapag tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, ikaw ay nakatakan na. Sealed ka na. Sealed ka na, ano? Anak ka ng banal. Anak ka ng Panginoong Hesukristo. Anak ka ng Diyos, at ikaw ay may karapatan na bilang anak ng pagmana. The Holy Spirit is a deposit guaranteeing your inheritance. So, ibig sabihin po nun, na ikaw ay may tatak na bilang anak ng Panginoon, kung kaya habang tayo ay nakikinig sa leading ng Holy Spirit, the more mo na iintindihan kung ano ang binigay sa iyo ng Panginoon. Doon mo na iintindihan. For example, kung hindi mo alam na ito pala ay dinipositohan. For example, sa Cebuana, kaya meron nagpadala sa yung pera. Hindi dinila yung reference number. Di mo alam na ikaw pala ay may nagpadala pala sa yung pera. Di ba? Ganun yun. Tayo, binigyan tayo ng Panginoon. Ito ang iyong mana. Brother Ricky, ito ang iyong mana. Binigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Pero ikaw, kunyari hindi mo alam na ito pala ang mga binigay na niya sa akin. Binigyan niya ako ng magandang boses para ako makapag-serve sa Panginoon. O kaya, binigyan na niya ako ng magandang hanap buhay na makaka-bless sa Panginoon. So, lahat yun naka-identify. Kung kaya, we need the Holy Spirit to know kung ano ang leading ng Panginoon sa atin. Amen? And when we speak in tongues and allow the Holy Spirit to help us in our prayer and worship, sinasamahan ka ng banal na Espiritu when you worship and praise the Lord. Kumbaga, hindi ka lang nag-iisa. Imagine ninyo, ang banal na Espiritu habang ikaw ay nag-worship, di ba nandito siya sa atin, and you worship. The Holy Spirit helps you to intercede and to worship. Sabi nga, worship in spirit and in truth. In John 4:24, God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. Ibig sabihin, hindi lang yung alam mo, kung ano yung limited sa iyong kaalaman, kundi you should worship in spirit and in truth. Noong nga pong in my private time, so, lagi po nag-i-speak in tongues and worship in the Lord. Ito po yung napansin ko. Sabi ko sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, help me to worship and reveal to me yung mga
pinapanalangin ko. And the Lord revealed it to me na yung kung ano yung mga words na sinasabi ko in tongues, pinapaalam niya sa akin kung ano yung maintindihan ko in English, na I was worshiping the Father. Bino-worship ko siya, binibigyan ko siya ng kapurihan, at after nun, I ask it in Jesus' name. Okay? So, yung mga worship ko, plus yung mga ini-intercede ko, after nun, I was asking it in Jesus' name. In John 16:23, and in that day, this is Jesus saying, and in that day, you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you ask the Father in my name, He will give it to you. Amen? So when you worship, you pray, you intercede to the Father. And when you do that, the Holy Spirit is helping you to worship. Then you ask it in Jesus' name. Anong nakikita natin to? There is unity. Amen? You are the present at that time, the unity of the three persons, God the Father, the Holy Spirit, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Because the Spirit is helping you to worship, then you are asking into the Father, interceding to the Father, and you are asking it in Jesus' name. Amen? At napansin ko po doon sa habang ng Spirit, alam nyo, pinapaalala ng Panginoon lahat ng mga verses na mga naaral ko na ng matagal na, pinapaalala ng Holy Spirit. Ito yung ibinabanggit mo sabay sa akin mga prayer. May mga verses na binibigay ang banal na Spirito in prayer. So, binubuhay niya muli yung mga salita ng Panginoon sa akin. Amen? The same thing when you worship and in your worship na yung mga psalm lumalabas. Kung kaya't nakikita natin talaga that the Holy Spirit is reminding us. Diba yung sabi niya, He will remind us yung mga sinabi ng Panginoon. He will teach us. He will help us to intercede. So yun po yun. Okay? So, example, para mas madali pong maintindihan. The Holy Spirit is your parang attorney. Kung for example, sa isang bangko, kukunin mo yung kukunin mo dahil meron nag-deposit ng malaking pera sa bangko. Di ba kapag ikaw lang pumunta doon, hindi ka papansinin eh. Di ba? Papahirapan ka pa. Pero yung when meron kang attorney kasama, pinapakita lahat ng documents. Ito ay isang anak ni ganito. Binigay lahat sa kanya. Kung kaya't may karapatan siyang kunin ang kanyang mana. The same thing when the Holy Spirit helps you. Di ba sabi niya, He is a guarantee of your inheritance. When you are led by the Spirit, it is easy for you to know kung saan ka dinadala ng Panginoon. Mas madali para malaman mo kung saan kanya pinagtatrabaho. Mas madali para mag-decide sa'yo kung sino ang pipiliin mo sa trabaho. Or mas madali para makuha mo kung ano yung hinihiling mo sa Panginoon. Kasi naririnig mo sinasabi sa'yo at direct ka ng Panginoon. Tinatagalog at in-English no? Okay, so Acts 1:8. Ano pa sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi lang yan. In Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the world, ends of the earth. That power is the same power that raised Jesus Christ from the dead. So, ano pong ibig sabihin ito?
Kapag ang banal na spirito ay nasa sayo, meron kang power. Amen? You will receive power. Yung power na nagbuhay sa Panginoong Jesucristo is the same power na nasa sa atin. Okay? In Colossians 2:9-12, di ba yung ating verse? For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ, you have been brought to fullness. Ibig sabihin, you have the fullness of God in Christ Jesus. Ano ba yung fullness? Walang kulang sa buhay mo. Amen? He is the head over every power and authority. Ibig sabihin, everything is subject to Him at binigay niya yan sa atin. He gives us that authority. Amen? In Him, you were also circumcised with a circumcision and not performed by human hands. Having been buried with Him in baptism, in which you are also raised with Him through your faith in the working of God who raised Him from the dead. So, ibig sabihin po nito, di ba nung una natin tinanggap ang Panginoon, we have faith that we receive Jesus Christ, then He gives us that power and authority. Amen? So, ang authority, that authority and power has been given to us. Pero bakit hindi pa rin natin talaga na-experience masyado? Meron tayo yung mga times na nararamdaman natin o pero hindi pa natin ganap makikita. That is why we need the Holy Spirit. Katulad po nila David, na from a shepherd boy, he became a king. Sabi nga in 2 Samuel 22, the Spirit of the Lord spoke to me, His word was on my tongue. Ibig sabihin, constant, na ang kanyang laging sinasabi ay ang salita ng Diyos. At ano ang nangyari? There is that anointing. Kung kaya from a shepherd boy, naging hari siya. Amen? The same thing with Moses. Sabi nga ni Moses in Numbers 11:29. But Moses replied, are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put His Spirit on them. So, ibig sabihin ng ay, when the Spirit of the Lord is upon you, you can be like, sabi nga ni Moses, like prophets, yung nasasabi mo kung ano yung mangyayari dahil ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay nasa sayo. The same thing with Paul and Peter. Diba? Nakita natin si Paul na kaaway ng Panginoon, pero when the anointing, when the Holy Spirit, nabaptize siya ng Holy Spirit, nakita yung change sa buhay niya. Na from na isang tumutugis at nangyari after noon, naging disciple pa siya. Nang kanyang tinutugis, ganun gumawa. Ganun ang power. Amen? The same thing with Peter. Di ba si Peter, inano pa niya ang Panginoong Jesucristo, dininay niya. Pero after noon, nung nabaptizan sila ng Holy Spirit, lumabas siya, naging bold siya, magituro at nakita yung miracles sa buhay niya at sa mga taong kanyang napapag-pray. So nakita natin there is power. Amen? And that power is available sa atin. Amen? So ano po ba yun? That power is the anointing of God. The anointing of God is really the presence and the power of the Holy Spirit Himself flowing and operating through you. Ibig sabihin po, when the anointing of God ay nasa sa iyo, ang kanyang power ay dumadaloy sa iyo, nag-ooperate sa iyo, kumikilo sa buhay mo. Okay? Sabi nga ni Jesus dito sa Luke 4:18, the Spirit of the Lord is on me. Even si Jesus, sinasabi niya, when the Spirit of the Lord ay nasa kanya, because He has anointed me to proclaim good news to the poor, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free.
So, after nung sinabi niya yon, miracles happen. Sa kanyang buong ministry, in the 3 years sa kanyang ministry, we saw miracles. Nakita natin ang patay na binihay, nakita natin yung mga lepers na gumaling, nakita natin na yung may mga sinapian ng demonyo na kalayas, because the anointing, because the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me. You look for 18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. And that anointing is available. Amen? That anointing breaks the yoke. Ano bang ibig sabihin nito? Basa natin in Isaiah 10:27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and yoke shall be destroyed because of the anointing. When the power of the Holy Spirit is upon us, that yoke will be broken. Ano po ba yung yoke sa Tagalog? Ay pamato. Di ba yung para po sa kalabaw? Tama ba ako? Di ba yung meron dito nilalagay? Anything that burdens us, na nagpapahirap sa atin, yun po yung yoke na sinasabi dito. Ano yung mga yun? Sickness, poverty, lack, yung relationship sa pamilya, sa asawa, anything that gives you that burden, yung heartache, yun ay isang yoke. At ano sabi para mag-break ang yoke na yun? Through the anointing of God. Amen? Sabi nga dito, yoke sa shoulder, yoke sa liig mo, yoke, and it will be destroyed through the anointing of God. Amen? Di ba sometimes, di ba kapag kunyari marami kang problema, mapapansin mo yan. Kahit hindi nakikita yung dito, feeling mo nagaganon ka, di ba? Yung parang ang bigat, di ba sabi, parang ang bigat-bigat naman yung dinadala mo, yun po yung yun. Di ba? Yun yung nagdi-describe nun. Kapag nararamdaman mo na parang nayulumos ka, na pati yung mukhang bumababang ka yun, yung parang chicharo na ano sa sukay, parang gano'n. Yun yung yoke. At ano ang makakatanggal nun? The anointing of God. Amen? So, we can never have that anointing without knowing the giver. We don't seek the gift, but we seek the giver. Amen? So, there are 3 channels for anointing. The Word, because it quickens you to pray. When you read the Word of God, kapag kunyari yung set time mo, di ba, yung private time mo sa Panginoon, read the Word of God. Hindi pwede yan once a week or once a month. So, kailangan daily read the Word of God. Because when you read the Word of God, it weakens your, di ba, binasa mo yan. Then it enters your mind, then it enters your spirit, and that the Holy Spirit weakens it, then it becomes a arena. Ibig sabihin, so, magbigay ako ng example. So, tawagin mo si Brother Ricky, Sister Lenny, at si Sister Tess. Pinata po tayo dito para naman makita kayo. Tayo lang. Tayo. Wala akong papagawang mahirap. So, ganito. Para mas madali natin maintindihan. We are made of 3, tatlong sa atin, parts. So, dito, ayan. Ang Sister Tess. O, siya, magkatabi kayo. So, ito Sister Tess, siya yung spirit. Then the soul. Then the body. So, with the body, so, kapag siya ay nagbasa,
pupunta yan sa kanya. So, naisip niya yan, galing meditate niya yan, then it goes to the Spirit. Saan nandun ang banal na Spirito? Sa Spirit. So, when the Spirit, when you read the Word of God, the Holy Spirit quickens it at nagdagit na pupunta ulit dito. So, nababago ang iyong kaisipan at makikita sa iyong katawan. Makikita, sabi nga, they will see the presence of God doon sa kanya dahil magbabago siya. Binabago siya ng salita ng Diyos. Amen? Ang nangyayari, nagiging hindi na yung, kasi ang kadalasan, kumukontra si Saul. Diba? Kahit pinakausap ng Spirit, ang banal na Spirito yung dito, hindi niya makuha. Kasi yung mind niya is, nasa natural pa. Pero as you read the Word of God, nababago ang kanyang kaisipan, pumapasok sa Spirit, and it becomes a rema. And when it becomes a rema, the body speaks the Word. And when he speaks the Word, it quickens. Di ba sabi nga, the Word of God is active, sharper than a two-edged sword. It becomes powerful. So tayo, dati, di ba, nag-iisip natin, dati nga na, kung continue ko lang sasabihin, mangyayari. Ang nangyayari ganito, sasalita siya ng word, hanggang dito lang, tapos sasabihin na naman niya, hindi na umaabot dito, hindi na niya na-meditate. Pero kung pinameditate niya, the Holy Spirit works on it, then pagdating sa kanya, pagdating sa body, nasasabi na ng tongue. Okay? Nakukuha po ba? Yes. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng unity yung katawan mo. Hindi na nagtatalo yung kaisipan. Di ba? Ganun yun eh. Umiksa ng kontrapelo yung kaisipan mo, yung kumukontra. Pero when you always read the Word of God, it becomes alive. At ang nangyayari, tuloy-tuloy na ang daloy na nagiging sensitive na yung body mo at nadidinig mo na. Okay? At sumusunod na, nakikita na yung change sa buhay natin. Amen? Thank you. So, pagkatapos ng kakanta pa, hindi. So, joke lang. So, yun po yun. So, kung isang naintindihan natin yung tatlo, so, as you meditate the Word of God, it will become a rema to you. And it will be life. So, pwede, at pag sinabi mo, nagkakaroon ng authority. At yun ang sinasabi ng Panginoon, that authority has been given to you. Amen? Next. At ito na po tayo. Doon tayo sa, yung sinasabi ko kanina. We have, di ba, lagi natin pinag-aaralan about grace. Di ba? About grace. So, anong ibig sabihin ng grace? Kabutihang loob. In Tagalog. Nakita natin, kabutihang loob. So, ano ba yung grace? That is the unmerited favor and the mercy of God. Okay. Hindi tayo dyan, di ba? Yan yung atin kong alam. It is the favor of God sa atin. When we accepted Jesus, at napatawad ang ating kasalanan dahil kay Jesucristo, yan ay grace ng Panginoon. Hindi dahil tayo na pagtabahuhan natin, nagpakabait-bait tayo, kaya lang tayo na-save. Hindi. Because of the grace of God, kaya tayo na-save. Okay. And the other one is this. Grace, another meaning of grace is referring to the divine life, power, and ability of God flowing and operating through us. Ulitin ko ha. Ang isang meaning, kumbaga daw sa coin, ito yung alam mo, una, first place, you know it is the favor of God. The unmerited favor. At pag tinignan mo yan sa kanila, ano pa ang sinasabi about grace? Ito yung pagkakaroon ka ng divine life, a holy life. Ito ay pagkakaroon mo ng power na nanggagaling sa Panginoon.
power means yung the gift of, yung mga gifts, di ba? Yung mga binigay ng manifestation of the Spirit. Another is the ability of God flowing and operating sa pamagitan mo. Okay? So yun yung another grace. At tignan natin ngayon sa babasahin ko ulit ang ibig sabihin ng anointing, ha? Ang anointing po is really the presence and the power of the Holy Spirit Himself flowing and operating through you. Anointing po yun. So, kapag tinignan po natin in Hebrews 10:29, how much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? So the Holy Spirit can be the Spirit of grace. Kuha ko ba? I did. Holy Spirit, help them to understand. Ulitin ko, ha, napakaganda po nito. Alam ko, habang i-meditate nyo to, makukuha ninyo. Ano ba yung anointing? Di ba, ang anointing is the power of God flowing through you. Amen? At sino po ba yun? The anointing, the Holy Spirit within you, flowing within you, and the power manifested. Okay. At sinasabi po dito, in Hebrews 10:29, di ba, it's about Jesus, at makikita mo sa bandang dulo, and who, yung iba na pinampon nga daw, ibig sabihin hindi pinansin ang Panginoong Jesucristo, at dahil doon, ininsult niya ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay tinawag the Spirit of Grace. And the grace of God is in you. The Spirit of grace is now in us. At ano po ba yun? Dahil ang grace is the unmerited favor, hindi mo yan nakukuha na sa sarili mo, hindi mo nakukuha yan na pinaghirapan mo, hindi. It is a gift. And that gift, the Holy Spirit, ay nasa sayo ngayon. And the Holy Spirit can flow in you dahil tinatawag siya Spirit of Grace. So when you receive when the Holy Spirit is in us, we can just open ourselves to the Lord, open to the Spirit of God, and the Spirit can move in us. Akala ko nung kailangan napakabanal mo, yung talagang tinawag ka ng Panginoon before the manifestation of the Spirit and work in us. Hindi. Because it is a grace. That person is the Spirit of grace. Amen? So it is easy for us to accept whatever power, whatever manifestation na ibibigay sa'yo, dahil alam mo, ngayon, hindi na kaisipan mo na parang, kailangan yata, ano muna ako, bago mag-ano sa akin yan eh. Mabago na ba? Kailangan mabago muna ako, bago, di ba? Ganon, ang isip natin. Pero ngayon, alam natin, ang banal na Spirito is also called the Spirit of Grace. Okay? Walang natin. So, okay. Next, in Zechariah 12:10, now will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. Again, inulit na naman dito, the Spirit of grace. Kung mapapansin niyo pala sa Hebrews 10:29, the Spirit ay in a big letter. Diba? S. So it means the Holy Spirit. Di ba pag binabanggit niyo yung God, binabanggit mo si Jesus, kapag sa Bible, nasa big letter, hindi pwedeng maliit lang. Diba?
same thing. The Spirit of God, the Holy Spirit. Okay? So, when you accepted that, for us to live victoriously and fulfill the plan of God for our lives and into His kingdom. Alam natin na we are now saved. For us to become victorious, for us to be able to do the things that God wants us to do, for us to be changed by God, we need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit to move in our lives para tayo ay maging victorious. At para makuha, at para ang kanyang the power that God wants us to have ay makuha natin when we know that we have the Holy Spirit is helping us. Okay? Sabi nga po sa Isaiah 48:3, I foretold the former things long ago. My mouth announced them and I made them known. Then suddenly I acted and they came to pass. Kanina ko lang umaga ko nabasa. Anong ibig sabihin nito? Kapag nakuha mo ang revelation, nakuha mo yung mystery sa iyong puso, na intindihan mo anong kasunod, then suddenly I acted. Ako ang kikilos. Kapag naiintindihan mo na ang banal na Spirito, the Spirit of grace, ay namumuhay sa iyo, suddenly I will. Gagalaw ako upang makita mo ang aking salita. Makuha mo ang aking binibigay sa iyo. Maintindihan mo kung ano ang plano ko sa iyo. Amen? Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise your name, O God. Salamat po sa iyong salita, Lord. And we thank you, Lord, that we allow the Spirit of God to move upon our lives. Alam po, Panginoon, na ito, nagbigay nito sa amin. And we know, Lord God, that we will see your great power manifested in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
we are healed, O Lord. At tinatanggap po namin ang kagalingan sa aming mga katawan, O Lord, in Jesus' name. And as we take the wine, we remember the blood that was shed on the cross. Salamat po sa dugo, Panginoon, na nagbugas sa amin, sa aming mga kasalanan. Salamat po sa dugo, Panginoon, na ang laging nagproprotekta sa amin. Salamat po, Panginoon, the victory that you have given unto us. The power, Lord God, that is upon us, O Lord. Thank you, Lord.